How to be motivated when you are unmotivated? Paano magkagana pag minsan tila ba wala kang gana? Aminin natin, dahil tao tayo, tayo'y nawawala ng gana, ng tuwa at ng saya sa ating buhay. Minsan ayaw nating tumayo sa kama. Minsan ayaw nating magtrabaho. Minsan nananaginip tayo na sana bakasyon pa. Pero life goes on. Whether you like it or not, you have to work. You have to study. You have to do what needs to be done. Tapos na po ang holiday. Balik na sa dati. Kailangan nating kumayod. Hari nawa, huwag tayong babalik sa ating mga masamang pag-uugali. Pero, ano ang gagawin natin kapag wala kang nararamdaman na tuwa o para bang ikaw ay latang-lata? Paano nating magagawa yung kailangan nating gawin kung unmotivated tayo? Mapalad tayo dahil sa binasang ebanghelyo, ang mabuting balita, binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Paano magkaroon ng gana, ng panibagong lakas pag tila ba'y tayo'y nauubusan na? First, have a big and a clear dream or goal in life. Tingnan niyo po sa ebanghelyo, dapat mawalan ng gana si Jesus. Bakit? Dahil kaumpisa pa lang ng kwento sabi, dinakip at kinulong ang kanyang pinsan, si San Juan Bautista. Pwede naman po na matakot at magtago si Jesus dahil pwede din nilang gawin sa kanya yon. Pwede siyang dakpin, pwede siyang ipakulong, pero ano ang kanyang unang ginawa? Nagturo pa rin siya. Bakit nagpatuloy si Jesus sa kanyang misyon? Kasi meron siyang malinaw at malaking panaginip at pangarap para sa sangkatauhan. The dream of Jesus is that everybody would repent, would believe in the gospel, and would live in the kingdom of God. My dear friends, sometimes our problem in life is not motivation, but it is the lack of clarity. Pag hindi malinaw kung saan ka talaga papunta, mawawalan ka ng gana. Amen? Kapag malinaw ang iyong misyon o pangarap sa buhay, magkakaroon ka ng lakas, magtsatsaga ka, magpupursige ka. Kung mangangarap ka na din, sana lakihan mo na. Minsan, ako po ay nagbabasa sa mga comment section ng mga ibang vlog. At meron akong mga nababasa doon na sinasabing, isa lang po akong maliit na vlogger. Please support me. Ako po ay naaawa. Pero gusto ko sanang sabihin doon sa mga tinuturing nilang small-time vlogger ang kanilang sarili. Alisin nyo na sinasabi yung small time lang kayo. Burahin nyo na sinasabi na maliit ka lang vlogger. Kasi habang ganyan ang tingin mo sa iyong sarili, hindi ka lalaki. Hindi ka aasenso, hindi ka magtatagumpay dyan sa pangarap mo. Many times, it is us that limit ourselves. Ano ba ang tingin mo sa iyong pangarap? Libre lang mangarap. Kung gagawin mo din ang iyong panaginip, lakihan mo na, gandahan mo na. Amen? Magandang itanong yan, araw-araw, pag minsan, wala ka ng gana na tumayo, na magtrabaho, para kanino ka bumabangon. The clearer your dream, the bigger your goal, then the stronger your motivation will be.
hopefully, we pray that God's dream will be your dream. So that God, in His Spirit, in His grace, will also motivate you. Huwag ka lang mangarap para sa iyong sarili. Naway ang pangarap ng Diyos, gawin mo ding pangarap at panaginip mo. Yan ang magbibigay sa iyo ng lakas araw-araw. But secondly, change your environment so that you will be strengthened and motivated. Hindi po ba kayo nagtataka, balikan niyo man po ang ating kwento, bakit napakadali para kay San Pedro, kay San Juan, kay San Andres, Santiago, na sumunod agad kay Jesus? Isang tawag lang, sabi ng Panginoon, come, follow me. Agad, iniwan nila lahat, yung kanilang bangka, yung kanilang lambat, mismo yung ama nitong ni San Juan at Santiago, iniwan nila. Agad silang sumama sa ating Panginoong Hesukristo. Marahil, nagsasawa na rin sa kanilang trabaho itong mga unang apostol. Tandaan niyo po na kahit na mangingisda nitong si San Pedro at si San Andres, hindi sila magaling mangisda. Kung matatandaan niyo po yung kwento na kung saan nandun sila sa dagat, pero buong gabi daw silang nangingisda, wala naman silang nahuli. They were fishermen, and yet they were not good fishermen. They were lousy fishermen. Kung hindi sila tinulungan ng ating Panginoong Hesukristo, wala sana silang nakuha. Kaya, kung unmotivated ang isang tao, madalas, ibig sabihin, hindi nakatugma sa kanila yung kanilang ginagawa. O kung nasaan man sila, hindi sila bagay doon. Di ba? Kung bagay na bagay ka dyan sa trabaho mo, hindi mo ito katatamarang gawin. Pero kung saktong-sakto sa iyo ay yung ginagawa, talaga ang iyong talento ay para dyan, magkakaroon ka ng sipag, pagtsatsagaan mo yan araw-araw. People feel unmotivated sometimes because they do not fit in their job or in their environment. They feel that they are like a fish out of water. Ang isda ay para sa tubig. Kung yan ay ilalagay mo sa lupa, yan ay mamamatay. Kahit na lumangoy yan doon sa lupa, hindi yan makakalayo. Ganyan din po sa tao. Baka hindi ka lang bagay kung nasaan ka ngayon. Kung gusto mong magkaroon ng gana, ang kailangan, suriin mo, tingnan mo, bagay pa ba ako dito sa aking trabaho? O kailangan ko na bang palitan ang aking kapaligiran? Bakit agad sumama si San Pedro, si San Juan kay Jesus? Marahil dahil may naramdaman silang kakaiba. Ano yun? Ang kabutihan at ang pagmamahal ng Diyos. Di ba? Pag tayo ay nasa isang kalagayan na tanggap tayo, suportado tayo, tayo po ay magtsatsaga, magpupursigi, palagi meron tayong gana. Amen? Third and last, to be motivated, you just need to do what needs to be done. Simply, just do it. Basta't gawin mo yung kailangan mong gawin, yung nararapat. Kung maghihintay ka na makaramdam ka ng gana, ng tuwa, kapatid, baka maubos lang ang oras mo. Mapapagod ka. Pero, kung kikilos ka kahit na paunti-unti, may magbabago sa iyong buhay. Magbabago ang iyong nararamdaman. Sabi po ni Zig Ziglar, napakaganda, motivation does not last for long. But it is like also having a shower. It does not last for long. That is why motivation, like showering every day, must be done regularly.
hindi mo kailangan magkagana para magawa mo yung kailangang gawin sa buhay mo. Pero, subukan mo, gawin mo yung kailangan mong gawin at diyan magkakagana ka. Sundan mo ang halimbawa ng mga alagad. Hindi nila hinintay na maging masaya sila, na magkaroon sila ng tuwa para sumunod kay Jesus. Basta't sumunod lang sila. At pagkatapos, doon sila nakaranas ng mga himala, doon nila naranasan ang kapayapaan ng pagmamahal ng Diyos dahil inumpisahan nilang gawin ang kailangang gawin dahil sumunod sila. Kaya kapatid, huwag mong hihintayin na ma-inspire ka o mawala ang lungkot mo nung kailangan mong gawin. Tumayo ka sa kama mo, magluto ka, maglinis ka, mamalengke ka, mag-gardening ka. Dagdagan mo ang iyong pagmamahal sa asawa mo. Alagaan mo ng maigi ang anak mo. Yakapin mo ang mga magulang mo habang buhay pa sila. Oo, kahit na meron silang mga pagkukulang sa iyo, maging mabuti ka pa rin sa kanila. Sipagin mo ang iyong pagtatrabaho. Butihin mo anuman ang kailangan mong gawin diyan sa iyong kalagayan. At huwag kang magsawang magdasal. Darating din ang tuwa at ang saya kapag nag-umpisa kang kumilos at gumalaw. Kapatid, sana makatulong sa inyo ang tatlong mga payong ito. Pag wala ka ng gana, gusto magkagana. Have a clear dream, have a big goal. Second, just change your environment. Go to those people who love and accept you. And third, just do what needs to be done. Pinagdarasal natin, lahat ng mga nagsasawa na, nawawala na ng gana, ay palakasin ng Diyos. Sumunod ka kay Jesus, siyang bala magbibigay sa iyo ng panibagong lakas at panibagong buhay. Amen.